Bon Foundation. Sir Sir Sunny, Sunny, good good morning. morning. Sir Sunny. Oh, Ayun. Yun. Okay. Good Pwede morning, na. sir. Good morning, Sir Sunny. hello? Andito kayo? Andito po, Opo, andyan. ginagalaw po namin ng baso. Kita namin kayo. Hello? Kita Hello namin po. kayo. Oo, kita namin kayo. Pakigalaw daw ang Good baso, morning. Weng. Go ahead, Oo. Weng. Nakangiti pa ho kayo, pero kumusta ho ang ekonomiya natin? Ito, bumagal daw ang paglago ng ekonomiya. Ano bang ibig sabihin pag ganon, Sir Sunny? Bumagal ang paglago ng ating ekonomiya. Well, ibig sabihin, ang sinusukat lang kasi ng yung sinasabing gross domestic product, yung buong halaga ng lahat ng produkto at serbisyo sa isang bansa. Kaya kung sinasabing bumagal ang ekonomiya, ibig sabihin, humina yung paglaki ng halaga ng, humina yung paglago ng halaga ng produkto serbisyo. Pero, para bigyan mas praktikal, ang pinakasaysay sa atin actually dyan ay ibig sabihin, kung humihina ang ekonomiya, kung lumiliit siya, hindi mas mababawasan ng ganansya na pwedeng i-distribute sa mga tao. Kulang yung mababawasan ang trabaho, mababawasan ang kita, mababawasan yung produkto, serbisyo. So tingin ko yun ang esensya niya. Ang tama nito sa mga ordinaryong mamamayan ay pwede magkawalaan ng trabaho dahil humihina ang mga kumpanya. Ganun ba yun, Sir Sonny? Well, sa amin ang ang pinakamahalaga sa akin na mapaliwanag ngayon, hindi lang dahil sa korupsyon yung pagbagal ng ekonomiya. Kasi pinakinggan namin yung press conference ng gobyerno. Sabi nila, humina ang pagluwi ng ekonomiya dahil dun sa bagyo. Inisip ko naman, ilang dekada naman bumabagyo sa Pilipinas, kaya hindi yung pwedeng dahilan. Ikalawa, sabi nila yung korupsyon. Kaso, actually bumabagal ang ekonomiya natin mula 2016 pa. Medyo natago ng konti ng pandemya, pero sa totoo lang, yung pinakamataas abot natin economic growth recently, yung 7% noong 2016, mula noon, nag 6.9%, 6.3%, 6.1%, even before yung pandemic, even before yung corruption, nag 5.5%, ngayon 4% na lamang. At sa amin, sobrang halaga na huwag isisi yung corruption. Kahit na ayaw natin yung corruption, huwag natin sisihin ang corruption sa pagbagal ng ekonomiya kasi yung pagbagal na yan, nagsimula bagong korupsyon, bagong pandemya, at yung kahulugan sa Pilipino, lahat ng problema natin ng paglaki ng bilang ng walang trabaho ngayon, kulang ang trabaho, mababang sahod, lumalang kahirapan, lumalang kagutuman, ay dahil hindi naglilika ng sapat na trabaho kita yung ekonomiya para sa ordinaryong Pilipino. Ano yung Kaya sa amin, pinakaugat? sobrang delikado talaga na sisihin yung corruption. Kasi kung yun lang ang nakitang problema, hindi ma-resolve na yung mas pangkalahatang pagbagal ng ekonomiya. Ano even yung before dahilan nun, Sir corruption. Sonny? Well, ang pinaka-basic, lahat ng ekonomiya kailangan ng makina eh. Yung dalawang pinakamahalagang makina para gumulong ang ekonomiya, para lumago siya, para magkatrabaho kita, agrikultura, tsaka industriya. Pero, hindi na naman si Pangulo Marcos, pero dagdag na natin siya, yung sunod-sunod na mga administrasyon, dahil hindi nagbibigay ng sapat na budget or attention or suporta sa agriculture industry. Alam niyo ba, ito, sinasabi namin ito palagi, ulit-ulitin natin, yung agrikultura natin ngayon, pinakamalit na bahagi ng ekonomiya sa ating kasaysayan. Yung manufacturing natin, pinakamalit sa halos 8 dekada, mula noong 1949 pa. So, kami sa Ibon, hindi kami nagugulat na kulang ang trabaho at mahirap ang Pilipinas kasi yung dalawang makina mo, pinabayaan ng mahigit 4-5 dekada. Okay. So, ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ninyo ay kunyari kung ang presyo ng bigas ngayon, kanina pinag-usapan namin bigas, nasa meron 53, 60, umabot na nga 60 Di ba? Yan ba indikasyon na pag mahal ang bigas mo, ay hindi maganda ekonomiya mo? Sakto yan. Kasi kung halimbawa binigyan ng sapat na atensyon ang agrikultura, hindi lang ni Pangulo Marcos, pati ni Pangulong Duterte, Pangulo Aquino, hanggang sa unang Aquino, mas murang bigas kasi mas produktibo yung magsasaka. Kaso, hindi na makukuha ng magsasaka na gawing mura ang bigas sa kanyang sariling sikap lamang. Kailangan suporta ng gobyerno. Hindi lang farm to market road, mula dun sa suporta sa input, sa irigasyon, actually sa marketing, tapos kung may bagyo nga, kailangan may crop insurance. Actually, ang daming kailangan ginagawa ng gobyerno. Pero yun siguro kaya marami nagalit sa korupsyon, sa trilyon-trilyon piso na mayroong pondo ng gobyerno, sa halip na palakasin yung halimbawa pagpapaunlad ng industriya ng bigas o ng agrikultura
parang natatangay sa mga kalokohan Oo. yung budget natin. Nababaliwala, nasasayang ang pondo Sila na mismo. dapat nilagay mo sa agrikultura na punta lang sa bulsa oo. ng iila. Di ba yung Sabi- partner, di ba kanina sabi, Yes. tuwa pa na, mataas ang Ang- benta ngayon ng oo, palay. correct. Pero hindi pala yung Yung pala gano'n hindi lang. maganda. Hindi lang. ha? Oo, kasi ang epekto nun, mahal sa retail. Yes. O kaya pala mahal sa palengke ang lokal na bigas kasi mahal ang farm gate price. Kasi maraming naghihirap na magsasaka. Correct. Pero maganda para sa magsasaka yon. Sir Sonny, kung sinasabi nyo na 50 years na napabayaan itong dalawang makina na ekonomiya natin, ilang taon bago natin ma-turn around, mabago, maibalik ang sigla ng ekonomiya natin? Pwede ba yan isang pitik Kaya lang? ba yan? Duda ako doon. Gulat ako doon sa isang pitik na yan. Yung agrikultura medyo mabilis kasi nandyan na siya eh. Baka kung meron tayong alam kung paano i-produce yung pagkain kahit papaano. Mahal lang, pero kaya natin. So kung sa agrikultura, sa loob ng 2-3 taon, Kaya. palawakin ng irigasyon, bigyan sa botang magasaka, walang duda, kaya mapamura bigas at lahat ng pagkain natin. Bigyan na lang sapat na budget attention at Yun. protection. Ang medyo mahirap, pero kailangan umpisahan yung manufacturing. Kasi halimbawa, yung China, di ba? Manufacturing superpower. Noong 2010, nagdeklara siya ng plano, China 2030. So kumbaga yung tanaw niya, dahil alam niya hindi naman madali magpalakas ng industriya, dekadang binibilang. Ang problema, yung Pilipinas, wala ever promise. Kahit nung panahon ni unang Pangulo Marcos, walang plano para industrialize yung bansa. Yung kumbaga yung medyo malayong tanaw, ang tingin palagi, halimbawa, ay hindi, mas Pag muna na short term. mag-import na lang tayo ng mga Yes, produkto. oo. Oo, Hindi yun. nasasapul doon, yung pag-produce ng produkto ay pag-produce din ng trabaho. Correct. Yun. At hindi tayo nag-produce ng produkto, Oo. ang tinutulungan natin magkaroon ng trabaho, yung inaangkatan natin ng Correct. produkto. Totoo Diba? yun. Kaya lumago ang China, kaya lumago yung US, na iba mga bansa. Kasi binibili natin produkto nila at naglilikaran tayong trabaho para sa kanila. So, ito sobrang salagang punto sa akin eh. Nakakainis kung sabihin ng gobyerno, tulungan ng lokal na industriya, tulungan ng MSMEs. Alam niyo ba yung budget para sa MSME Development Program ng Opo. Department of Trade and Industry? 1 billion piso lamang. Kulang, Mas malaki kulang. yung isang kontrata ng Diskaya Okay. kaysa sa buong taong MSME Development Program ng gobyerno. So talagang babagsak talaga yung manufacturing Kapos na natin at kapos. industriya natin. Alright. Kung Di bale? kasi literally lip service lamang, laway lamang ang meron nila eh. Kaya nakakakalungkot talaga yon. Alright. So, Sunny, So, Sunny, pag-usapan nalulungkot pa na natin kami, ito pero ng mahaba-haba. maganda yung punto. ha? Salamat, Oo. salamat. Kailangan Sorry po. natin mabigyan din ito sa gobyerno at sa lipunan natin. Yung pala, oh. Sir Sunny, thank you ha. Thank you, Sir Sunny, as Good always. morning. Magandang umaga, ingat po. Hilig